It's the third week since I'm on move-in. And syempre, dahil pangalawang week na, medyo lumalabas na yung mga kailangan palang i-manage at kailangan palang i-reality check. And one of those is syempre yung pagkain. Hi guys! Good morning! As you can see, sobrang haggard kasi wala akong makeup, sunscreen lang. Kasi pupunta kami ng palengke. It's palengke day. Parang ngayon lang ako pupunta ng palengke ulit. As in, kasi ngayon lang ulit. Parang kailan last time ko na pumunta ng palengke. Kasama yata sila daddy. So yan, nakapark namin. Tayo yung mag-grocery na. And magluluto to si Emma mamaya. Wah! Sabi mo? Oo. Ready ka na. Tayo, para ako nag-school project, ganyan. Since his past few years, he's been living off of bootcamps. Medyo hindi talaga siya exposed sa pagluluto. And kung mapapansin nyo, this past few vlogs ko, yung etong year na to, since January or December, medyo nag-learn na ako how to cook. Kasi nga, alam ko, eventually, magkakaroon din ng time na parehas kami mag-solo living alone. Nung nalaman ko pupunta kami ng palengke, isa sa mga agenda ko talaga is bumili ng plant kasi I love plants. As in, I'm a Capricorn, so I'm very earthy. Talagang gusto ko yung mga plants and very grounded, ganyan. Specifically, naghanap ako ng golden photos kasi for some reason, naging plantita ako nung before pandemic and yung golden photos talaga yung nagkaroon ng attachment sa akin. Kasi sobrang bait niya sa akin. Like, hindi siya namamatay at all. As in, lahat ng golden photos ko, nabubuhay sa akin. Kumakin na lang. Ito na sa'yo. Ano ba yan? Yung plant yung gusto ko, ang binigay sa akin yung mga meat. Sa kabila ito, para di ko na lang. Sige. Wow. Ang init, grabe. Plantita. Actually, may kwento pa nga ako dyan. Kasi nung pumunta kami dun sa part ng mga bilihan ng plant, parang isa lang yata yung tinder or parang dalawa sa side na yon. Tapos, pumunta lang kami, syempre nag-i-inquire ako sa golden photos, tapos kami dalawa ni Emil, kasi hindi kami talaga masyadong PDA, hindi kami masyadong sweet sa public, and naglalakad-lakad lang kami, tapos nagtatanong kami about plants, tapos parang biglang, nung bumibili na kami, nagtanong si nanay, sabi niya kung magkaano-ano daw ba kami, like, mag-asawa ba daw kami, and ako parang, ano ba, yung parang mga K-drama moment na kinikilig na ganyan, yung lagi na pagkakamalang mag-asawa yung main characters, ganyan. So, ako naman, sumagot ako kagad kasi mahilig talaga akong mang-trip minsan, mahilig akong mag-test, ganyan. Agad-agad sinagot ko siya, sabi ko, ay, hindi po, ganyan. Dito, binilisan ko na lang yung sagot kasi gusto kong makita or gusto kong matest din yung ano, kung anong bang akala ni nanay sa amin other than mag-asawa. Tapos yung itsura ni nanay, sabi ko na, ay, hindi po. Sabi niya, parang yung itsura niya, hindi niya mawari kung ano, baka ano kami. Kasi, like, kung hindi kayo mag-asawa, so, ano kami? So, sabi niya, magpinsan? Gano'n siya. Tapos that time naman, ang sumagot naman si Eman. Siya naman sumagot agad, sabi niya, hindi pa po kayo mag-asawa, mag-girlfriend-boyfriend daw. Hindi pa mag-asawa. So, syempre, nagkaroon ako ng K-drama movie moment na parang yung ganung part na hindi pa po kami mag-asawa. Haba ng hair. Back! Tadaima! I'm home. Super init. Dito mga pinalagay yung pinaswap niya yung Steam Deck niya sa PS5. Tignan niyo, nawala lang ako. Nagkaroon na bigla ng PS5. Ano lang yan, ha? 1 week lang ako nawala. Biglang may additional na boy purchase, eh. Pero pangarap daw niya yun. So, go. Bahay ng boy naman niya to. Ano naman, soft naman. Soft naman. Hindi naman full purchase. Isa sa mga hinahangal kong galing ni Eman, hindi siya hoarder. And siya kasi yung type na tao na hindi siya bibili ng something new unless mayroon siyang mabebentang previous niyang gamit or in his case, mostly talaga yung mga mouse niya kasi nga pro player siya. So, pero in this case, sa apartment, ang ginawa niya, swap niya yung Steam Deck niya sa PS5 console, which is kasi yung isa sa mga favorite dream consoles niya as of now. Natutuwa lang ako na minsan na-influence din niya ako sa ganung part kasi minsan kapag madami din masyadong clutter and 'di ba sayang din naman yung dagdag mo, like if full payment niya kung sakali yung PS5. Pero yung ginawa niya, 'di ba, nagdagdag lang siya ng onte, tapos ini-swap na lang niya yung something na gadget hindi naman niya palagi gagamitin, and ang gagamitin niya na ngayon is yung binili niyang PS5. Kasi in fairness din naman sa kanya, siya yung tipo din na tao na alam mo kapag may nagustuhan siya,
As in, gustong-gusto talaga niya. Hindi siya yung parang impulse buying or hindi siya yung parang nadala lang sa trend, ganyan. Kaya parang very specific na kapag may nagustuhan siya, very supportive ako kasi alam ko na minsan lang yan talaga magkaroon ng hyperfixation sa isang bagay, ganyan. Talagang inire-reward niya yung sarili niya, ganyan. Hindi siya yung parang, ay, parang maganda to, what's bibili na niya. Hindi siya ganun. Kasi nga, kailangan niya i-justify and i-thesis defense yung lahat ng binibili sa sarili niya bago niya bilhin. Ayan. Wait, in fairness linis na. Really, I just released on Friday. Yeah, in fairness, ang linis niya. Tapos pagkapasok ko, amoy coffee. Low-key. Yung coffee na bilhin naming spray kung tatandaan niyo. Dumating na yung Shopee na iba. Eh, yung table natin, big. Pagka, ano mo na lang. Hindi, pagka hugas mo na naman. Ayun pala nabili namin. Ano pakita mo? Haul tayo, charot. So, eto yung mga nabili ni Emily. Ang budget niya dapat 1,000. Kaso, umutang ako ng mga 300 kasi bumili lang ako ng plant. So, bumili siya ng, magkano to? 5 itlog. Malaki ba? Oo. Okay, 5 itlog. Sa ano nga sa Pure Gold, di ba? Parang ganyan, 6 na madilaki ba yun? Gabi na yun. Mga 50 plus na. Obvious. Kalamansi. Tapos tofu. Ayun na, 4 na block na tofu. Ay! Oo nga, 4 na block na tofu. Magsa-tofu sisig. Gusto ko ng tofu sisig today. Tapos bumili siya ng, ano ba to? Pork belly. Pork belly ito. 1/4. Lahat to 1/4 eh. Kasi syempre siya lang naman. Tapos, pork chop. Beef sirloin. Giniling. Pork giniling. And then, chicken breast. 1/4 lang din. Pero may wing na yung isang chicken breast. So, hugasan lang muna nito. Tapos, i-build na namin yung table para may dining table tayo. Wala pa tayong dining chair, pero may camping chair naman kami sa labas. Hindi ko kasi matansya kung gano'ng kalaki yung table para bumili ng dining chair. Kung wala akong mahal din siguro, kung di ako sama sa mga ulam, feel ko 1 week talaga. Kaya like, one week, 1,000, ganyan. So, parang pumapatak. I mean, estimated pa lang namin to sa first month. Magpa-first month pa lang. Parang kalahating month pa lang ng living alone niya. So, ang estimated mga 1,000 per week. Pero kung kaya naman, bawasan pa, diba? Kaya pa kung kaya pa naman. Pero parang, kasi kasama nga ako sa ulam, mga 1,000 per week din siguro talaga. So, pumapatak na parang 4,000 a month. Gigas na ba? Di pa kasama yung mga doon. Yung grocery na, yung pinanlinis nila, ni Emma, panlinis sa bahay, trash bag, yung mga maintenance sa household. Kaya gumawa din ako sa budget ng household, kaya chuchu. Kasi hindi naman every palengke visit, bibili ka din, diba? So, I'm sure yung iba mas mas kaya pa nila i-budget. Pero since kumakapapa kami, okay lang naman. Since hindi nga masyadong exposed noon sa pagluluto, hindi kami pa masyado familiar kung magkano ba talaga yung budget every month or every week in that case. Kasi hindi namin alam kung ano yung normal average sa hindi. Especially ngayon kasi solo living. Parang ang hirap tansyahin since we've come from a household na yung may family, may mga kasama ka na like, sa kanya kasi parang 2 to 3 person. Ako naman, very big family kami. Hindi namin alam pareho kung ano yung pinagagastusan ng malaki, kung ano ba yung ini-splurge or ano yung sinisave sa mga grocery or palengke visits, ganyan. Kung ano yung worth it pag-investan, I guess, quote and quote. Kaya natutuwa ako kasi kahit hindi pa ako yung solo living ngayon, parang nakikita ko na or na-experience ko na yung overall na reality ng pagbabudget sa food and kung paano mo siya i-work around. Siya pinakadagdag sa experience ko at sa knowledge ko since if I have plans to do solo living also or magkanya-kanya din ako, mag-move out, ganyan. At least hindi ako yung parang initsa lang sa gera na wala akong armas, ganun. Ayan na, pinatag-grate na ni Emma ni nugasan niya yung meat. Pero may nalagay na ako na pork. Ay, hindi. Ano to? Pork chop. Yan. Ito kasi yung isa may hotdog pa. So, parang 4 ba? Parang buy one, get 3 yata kasi ito sa TikTok shop. Pumila ko nitong Airwell Room and Linen Spray.
for here. Binili ko na to bago ko pa binili yung coffee scented. Kasi ito, chika-chika sa TikTok na bango siya. Tapos, ang pinili kong scent is Shangri-La. Kasi, I love Shangri-La. Boracay. Eh, gusto ko, alam mo yung parang feel ko amoy yung hotel. Ganyan. So, amoy natin. Oo nga. Bango. Oo nga. Parang feel ko nga. Parang medyo, ang vibes niya. Luxurious na hotel. Ganyan. Since first move out to, talagang walang any gamit at all. As in, starting from scratch. Kaya yung nag-comment dyan about sa layout namin, please give us some grace kasi nag-a-adjust pa naman and mahirap pong mag-isang bagsakan na bayad and mag-isang bagsakan na bili. I 100% believe and I'm a believer of unti-unti kang bibili ng mga pieces around your unit. Kasi kung gagastos ka na lang, syempre sa gusto mo. Kasi ang mangyayari yan minsan, yung parang bibili ka ng for the meantime na gamit. Tapos biglang bibili ka ng bago kasi parang upgrade. Kasi tatapon mo lang yung previous mo. So, di ba, parang ang pangit nun. Kaya it took us 3 weeks before nakapag-decide sa dining table. Kasi nga, since maliit yung space, we don't want to risk anything na, ay, masyadong malaki pala tong table na to, ay, masyadong maliit, ganyan. So, tinignan ko muna yung overall na meron ng lahat ng mga needs namin bago kami bumili ng table. Kasi doon ko malalaman na mag-fit ba yung table dito sa around sa area na yan. Ganyan. Kasi para ka nagbi-build ng Lego or puzzle piece. Kailangan talaga each piece is curated and talagang pinag-isipan nyo. So, after 3 weeks, we finally have a dining table. Oh. May amoy pala ito. Ito wala. Why we have that? Tingin? Parang hindi yata. Tama. Tingnan? Hindi konti. Tingnan nyo na pala ito nabili ko. Tissue holder kasi lagi nang wala magpaglagyan tissue namin dito. So, lagi kami naghahanap ng tissue. Ayan siya. Parang hindi siya pantay pero gaganyan naman kasi siya. And then, sponge holder. Kasi sakit sa mata nung lagi nandun niya yung sponge sa ano. Bumili na ako ng sponge holder. So, sobrang thankful din ako sa Shopee in fairness. Sino naman nag-invento na Shopee kasi sobrang dami mong pwedeng mabili doon na convenient na mas aesthetic. Kasi dati kasi parang sa SM lahat. Tapos parang hindi naman lahat binibenta ng SM. Usually, ang binibenta lang nila yung mga pangmasa, yung mga plato lang, ganyan. Niluluto siya ng tofu sisig. Wow. First time mo ba lulutuin yung tofu sisig? Ito, diba? Inutan mo na. Hindi, ikaw lang. Ikaw lang. Baka na nandun ako sa bahay, tinuluto ko. Ay, we. Hindi ba katulog si Tito? Hindi. Oh, you just ask? Wow. Pero hindi ka pa nitikman yung tofu sisig mo, diba? That is my first time. Mayday, he got hurt, guys. Ini dami kami susah. Nag-improve, di na siya tuyot. Dati tuyot yung ginting ginawa ko. Kailangan pala butter. Hindi, kailangan mo Ay, daming sauce madami din. Wow. Okay, ito na yung dining. Ito natin i-flip over na.
Ayan na siya. Yan na muna yung dining chair namin. Itong camping chair. Humble beginnings guys. Humble beginnings. Wow, itadakimasu. Yupuan na tayo. Ang yupuan na yan na tayo. Tofu sisig. Okay, tikman na natin. Ito yung PS5 na PS4 game. Kasi siya lang nagsabi sa akin, pwede palang PS4 games sa PS5. I mean, tignan natin kung mag-work. Pero, ayun, nilagay ko na dito yung mga balaw. Ito. Galing kasi mag-drive na ito to. Oh, ang galing mag-drive oh. AI. Ulit-ulit ako para ako silang plaka dito. Pero I love cash stuffing. And bumili ako ng bago for myself. Iiwan ko sa bahay. Kasi yung binili ko latest is dito sa bahay ni Eman, sa unit ni Eman, sa apartment niya. Kasi it's nice to budget your money and yung cash talaga. Kasi alam ko naman na cashless na mostly ngayon. Dahil nga sa search ng GCash and sa mga credit card and whatnot. But unfortunately, wala pa akong credit card, no? Pero nakakatawa kasi super research ako sa credit card. Dami ko alam sa credit card. Tapos ako pa yung walang credit card. Alam niyo kung sinong meron? Si Eman. Kaya din ako napabili ng mga cash stuffing ngayon. Kasi nga, nung na-realize namin nung nag-living alone na siya dito, mostly yung mga, syempre yung mga traditional pa din na tindahan is cash. Gusto namin yung nakikita namin physically na naubos na yung budget para hindi ka nakaskas ang kaskas. Kasi kapag credit card or debit card or whatever yung GCash, ganyan, lalo sa GCash, ang dali-daling maubos ng 5,000 pesos. Like, yung 5,000 pesos mo na yan, parang hindi mo namamalayang, gumana na lang siya. Nag-disappear na lang siya into whatever world, kung ano man, kung saan siya napunta. May buksan ako na packages. Pero yung isa dito, actually, utang ko kayo, nasiuli ko kasi dito sa apartment niya, imbis na sa akin. Very excited ako dito kasi ito yung cash stuffing na na binder. Ewan ko ba? Super, ano talaga ako? Super obsessed ako sa mga cash stuffing na na video. So, lalagay yung mga pera dito, ganyan, sa binder. Bumili ako ng 10 pieces na parang Moody inspired na pen. Kasi ano lang to 50 to 70 pesos. And then, I don't know what this is. I'm guessing it's just for the binder. Kung alam niyo yung cash stuffing, or if not, then you could probably search it up. Pero basically, like, binabudget yung every month or every bahala ka, like, kung middle of the month, ganyan. Kung na bahala, ayan, nabigay sa mga stickers. Ito pala yung sa binder. Ayan. Budget sheet. Mura lang to. Mga 170 to 150 lang. Ayan o. Ilalagay mo tong mga pockets for the budgeting mo. Ang dami ko pala nabili na ganito. Hala. Super dami. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dami, super dami. Hindi mo ganun kadami yung pera ng iba budget. Pero yan, para organize lahat. If ever sa cash, kasi simula na nag-move out si Emani, parang napansin namin, kulang kami sa cash. Tapos, kailangan mo ng cash, lalo sa mga biglaang gastos na sa grocery, ganyan. Kasi, I mean, sa palengke. Kasi, di ba, parang ngayon, mostly card yung gamit niya before siya mag-move out. Na-experience namin yun, nakaraan kumain kami sa labas. Yung GCash hindi gumagana. So, magka-cash na lang kami. Ganyan. Ayan. Ito siya. Ayan siya. Tapos,
para nalagyan mo dito na yun, food, housing, gas. Since bumili ako ng pang dito sa bahay, yung parang kay Emma mas maganda yun. Mas ano siya, mas aesthetic. So, para lang ma-demo ko sa inyo. Lagyan natin ito dito. Ayan. Personal. So, lahat ng mga personal na gastos ko na budget, dito ko lalagay. And then, we're gonna put everything here. Like yung mga remain na ganito. Hi guys! I'm back here at the apartment at his apartment. Kasi ang dami akong gagawin this week. I have a shoot for a brand. Kasi kailangan ng brand daw super like creative and hardworking. yun yung description nila, hardworking, quality, ganyan. So, we need it outside, to film outside. And ako, yun yung pinaka-nahirapan ako if meron akong collabs like outside filming kasi pag solo shooting, sobrang hirap na, diba? Since hindi mo alam kung paano mo set up lahat, hindi ko naman makikita all the time yung itsura ko. Tomorrow, it goes really, really well yung shoot. Pero ano naman yun, parang suntok sa buwan kasi yun yung parang reality din pag influencer ka na, micro-influencer, parang hindi ka naman all the time busy. So, sinulit ko na lang din to kasi ito pala yung sa mga perks sa pagkakaroon ng sariling space or apartment, parang yung time mo, hawak mo yung time mo, and yung space mo, parang nakakagalaw ka ng maayos, ganyan. Kasi, syempre, pag sa bahay, hindi naman pwede, like, kung anong gusto mong gagawin mo, kasi hindi mo ng bahay yun, ganyan. So, ayun, pakita ko pala sa inyo, kasi kanina namili ako sa Korean Mart. Bumili ako ng beef sukiyaki got, pero ito sa, sa grocery. Kasi, bumili ako ng beef bulgogi sauce. This is one of my favorite sauce ever. As in, legit, ito yung lasang bulgogi talaga ng mga Korean, like, samgyeopsalan. Ito yung bilhin nyo palagi kasi super sarap niya. Pag tatamad kayo maggawa ng bulgogi sauce, ito yung go-to ko. So then, bumili ako ng, ba't ang hina ng aircon? Bumili ako na itong banana milk. Ayan, isang pack na siya. Gusto ko yung maliliit lang kasi hindi mo nakamilig sa banana milk na ganito kadami. Kasi mahina ako sa drinks, guys. Gusto ko kalahati lang. Kaso ito lang yung available nila. And I love banana drink. Banana milk. And instakan ko siya dito. Para, mayroon akong banana milk. Who is, I always refer to her on my podcast as Leslie. Is this one? Is the milk here sounds really Okay, can retake. You guys, I'm going to like my really glowy skincare routine with like placing milk and I just look oily and then clarify how to use that. At one time. So I'm not saying like it's valid and it's like they really grow up together, but it's just like get together. Ganun. Parang cool. Nagawa na siya. Ayan. Maganda. Sabay nilagay lahat. Hindi mo na timplahan na. Pwede pala yung isang din. Pati lang, sabi. Hindi naman iisang magsakan na. Ang baba. Doon palagi. Kaya dinala ko na para matulog din sa loob. Ito yung akin. Grabe siya, tumatama siya. I know it's no consolation,
I guess through my vlogs like this, makikilala nyo talaga ako like yung different hobbies ko. Like hindi lang sa pagbabasa, sa beauty, sa different type ng ginagawa ko sa buhay. Pero isa na doon is yung aking gamer side. Hindi naman gamer, kumbaga mahilig lang talaga ako maglaro talaga ever since nung bata ako. Since nung bata kami kasi mostly ang kasama namin is yung mga tito namin. So na-expose kami sa mga medyo boyish na mga ginagawa. Like, hindi ko sasabi like specific for boys lang na, pero you get my point na parang batang com shop kami, ganyan, talagang batang kalye kami, ganun. Kasi around that time kasi talagang bagets ang mga tito namin and talagang lagi kaming sumasama sa kanila. So, na-expose kami sa mga different games. Tapos, hanggang ngayon, talagang very invested talaga ako sa games. Siguro may ibang nakaka-recognize sa akin as a former streamer. And actually, doon kami nagkakilala ni Eman. So, it's nice to share something na hobby namin pareho. Like, it's nice to have... So, masaya na may common hobby kaming dalawa. Yes! Yes! I can now shut up. Okay, so update. Di ba naligo na ako? Pero babigin ako mamaya ng suot ko normal kasi extra kolon na pantulog to. Kasi pag uwi ako, normal na clothes ulit. Kasi hindi na ako mag-overlap dito. Binilhan ni Amani ako na. Na-download na. Weh? Yeah, yun na. Bilis 30 gig. Adjust na yung brightness. Until You can play, So excited! Yung may kumasawa mo ito. Parang black and white na Japanese, like, classic film. And sobrang fan ako ng mga classic film ng mga Japanese films. I'm saying, siguro it's a really great time also to get to know me well. Yung parang as the vlog progresses, since I get to share some of my interests you guys, kasi I feel like most of you are from like the book community. Very curious, like kung like fan din ba kayo ng ibang games, ganyan. I know Mama Jam if you're watching, but like, nakilala niya ako dahil sa streamer ako before ng mga games. And I'm not really a hardcore, like, Valorant player. Like, hindi naman ako Oh my God. Valorant player, but I am like, hindi naman ako like, gamer sa Valorant kasi mostly focus ko dati. Pero, I hindi ako player, pero gamer ako in a sense, like, I love game. We're starting now. Kasi accidentally ko na-click yung parang Kurosawa mode. So, black and white muna siya. But, I feel like games, if sa mga book community, if you really love books, of course, you're gonna love games also. Like, there's so many games na sobrang ganda ng story. As in, super ganda ng story and ibang klaseng, basta for every media is like that. Like, ibang klase yung pinoprovide niya sa'yo. Like, just like in books, yung iba mas prefer yung movie kasi wala silang time magbasa or ayaw nilang basa. But as book girlies, we know na ibang level ang books. Like, iba yung binibigay niya experience sa'yo and iba yung information, like, super detailed and yung iba yung imagination na iniisip mo while you're reading it. And minsan may mga parts ng books or minsan yung book, yung magic ng book, it cannot capture yung sa sine, like sa movies. Whereas vice versa din naman, like hindi din minsan ma-capture ng book, lalo sa mga visual, like learners or visual persons, yung magic ng cinema. Like yung mga shots, yung color, combination ng color palette, yung shots, yung actors, acting, yung ganon. So, different types of magic sa different media. So, ibang level din naman ang pag sa mga laro. Like, it's mostly like your experience. Like, you're living through it. Siguro parang pinag-combine lahat. Like, yung movie, yung book kasi the way they tell stories, and then you're experiencing it also first hand since ikaw nagko-control, ikaw yung nakikipaglaban. So, yun, ibang level din ng games din naman talaga. Sabi ko daldal. And anyways, start ko muna ng konti ito. Wow! Grabe!
Okay, random lang. Then, since samurai kasi to, if you know Yukio Mishima, like, he's an author, one of the best Japanese authors, and one of the parang sobrang deep na Japanese authors, classic Japanese authors. If you know Bushido, I think Bushido yata yung ginawa niya, parang, ganun, in like samurai way ata. I'm not really sure if that's what it's called, but basically he himself, and then he wrote a lot of books, which is he's one of my favorite authors, Japanese authors. On topic lang ng mga ganitong era. So this is what the Japan samurai era looks like. 1 AM in you. Your shot. Yeah, I just jump spot. Hindi na justify ng camera, pero grabe. This game, sobrang ganda. Parang samurai na samurai talaga ang peg. Grabe na talaga. Ay, kinokontrol ko pala. Wait, ang anticlimactic na. Ano tumakbo? Okay, so dito nga natatapos ang ating Apartment Diary episode 3 na yata. Let me know if this format works for you kasi talagang magiging reality TV show ang type ko kasi wala pa masyadong mga equipments, pero at least I'm trying my best. I think he's gonna dismiss on me. Hey, he's gonna kill me. Si OA. Again, yung bringing back to the importance of having your own space. Ako, gusto ko na din magkaroon ng sarili, guys. As in, it's one of my dreams. And, ewan ko, super risk siya if mag-solo living. Thank you guys so much for watching. And I'll see you guys on the next one.